May isa pa. Second. Last na tayo next. Nasabi na ba pala yung topic? Bakit mo kayo with all of my heart and soul, my Jesus, you're here right now, holding me through it all, holding me through it all. Here in this moment, Lord, I am running right up to your throne. All that I need is finding you, Jesus. Your presence is my home. I will run to you. Forgiven, I stand again. There's nothing that's in the way between us, my Lord and friend. You cover me in your grace, cover me in your grace. Here in this moment, Lord, I am running right up to your throne. All that I need is finding you, Jesus. Your presence is my home. I will run to you. I'm running into your arms, and nothing's gonna hold me back. Nothing's gonna hold me back from your failing love. Nothing's gonna change your heart. Nothing's gonna change your Magandang umaga po sa ating lahat. Bago tayo mag-umpisa, pwede ba tayong manalangin sa umagang ito? Okay, so let's pray. Mahabaging Diyos naman na nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po, Lord, yung nagbigay ng lakas sa amin, Lord, para makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo, Lord, ngayong umaga. At higit sa lahat, makapakinig, Panginoon, ng salita mo. Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo po, Panginoon, yung mga tutugtog dito sa harapan, ganun din po, Lord, yung magme-message, Panginoon, maya-maya. At higit sa lahat, Panginoon, itinataas po namin, Lord, ang pangalan mo. Pinupuri ka po namin ngayong umaga. At higit sa lahat, sa iyo ang kaluwalhatian, Panginoon, sa oras na to. Sa iyo, kayo na po ang bahala, Panginoon, sa service po namin, O Lord, sa oras na to, sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. So, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Can we all stand up? Ayan. Ngayong umaga pa, di ba nating kawayan yung mga katabi natin? Alam ko na kawayan nyo na yan kanina pagpasok. Pero kawayan pa rin natin sila. Good morning. Batiin natin sila good morning. And sama-sama tayong magpuri. Come on, let us all clap our hands. Alam niyo po, kasama sa pagsunod sa Panginoon is yung pagsabi natin o pagsabi natin sa Kanya na say yes to God, di ba? Pwede ba nating sabihin sa Kanya, yes, Lord. Actually,
know, God, ikaw yung rock namin, ikaw yung foundation namin. Ikaw yung strong foundation namin kung bakit kami nandito nagpupuri ng karapat dapat para sa iyo, Panginoon, na ibigay yung karapat dapat. To glorify your one name, Panginoon. We worship you, Lord. Imagine that God is leading you in the way that He wanted, in the way na gusto niya, para maipakita yung kapangyarihan niya sa bawat isa, para maipakilala pa siya sa iyo. Come on, let's all worship. Let's all sing. If my heart is grown cold, there your love will let go. As you open my eyes to the work of your hand, there your love will touch me until God in your ways. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will nations come at the whisper of your call. Hope will rise
are our strong foundation, Lord God. Sa'yo lamang kami nakakapit, Panginoon. Kailangan namin Ama na patuloy kaming sumunod sa'yo. At patuloy namin sabihin, yes Lord. Yes Lord, handa kami kung magamit sa'yo, Panginoon. Handa ka namin pagpilihan sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, Panginoon. Dalangin namin mga Panginoon na patuloy ka namin kilalanin. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon. Patuloy mong ibigay sa amin ang iyong paturuan, Panginoon. Mapurit, pagsamba, at pasasalamat ang ibinibigay namin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat po. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag sa inyo lahat, mga kapatid. Na tayo ay tinatalakay at ito po ay biblical kung kaya't masasabi natin na ito ay worthy to be followed sapagkat ito ay about saving. Ito po ay sabi nga nila, may kasabihan tayo na tayo ay pag nasa church, huwag natin pag-usapan ang pera. Sabi naman ng iba, okay lang, pag-usapan yan. Sabi nga dito, para bumalik-balik ang mga tao, avoid talking about money. Pagdating sa pera, huwag kang magsalita sapagkat iyan ay magiging deterrent, magiging hadlang. Pero mga kapatid, I would like to assure you that money is worthy to be discussed in the church. Ito ay about saving at tayo po ay mayroon dito ilang mga talata na ating pag-aaralan kung paano tayo makakapag-save. At mga kapatid, ang pagpapatakbo ng pera sa buhay natin, tayo naman lahat ay humahawak ng pera, ay may kalakip na wisdom, talino. Halimbawa, isang halimbawa ng wisdom. Halimbawa, ikaw ay kumakain sa restaurant 4 na beses isang buwan. Ito ay simple lang itong halimbawa, no? Gawin mong 2. Para naman, magkaroon ka ng solution sa about money. Ikaw ay gumagastos ng halimbawa, 800, isang kain. I-times mong 4 yan, malaking pera yun. Di ba? Sila si Pastor Trevor, ganun ang ginawa nila. Nung sila pumunta ng Pilipinas, halimbawa kumakain sila ng 4 na beses sa isang restaurant, ginawa na lang nilang 2. At sabi nila, para ma-meet namin ang pangailangan ng iglesia. Iyan ay dapat po lakipan natin ng wisdom. Ang sabi nga nila, but it is important to study saving money, and you observe this, at ang ginamit ng Panginoon na i-obserba natin ay isang insect, at ang tawag dito ay ant. Ang sabi sa Proverbs chapter 6, verse 6 to 9, lazy people should learn a lesson from the way ants live. They have no leader, chief, or ruler,
but they store their food during the summer, getting ready for winter. How long is the lazy man going to lay down? When is he ever going to get up? Alam niyo mga kapatid, tayo naman ay natuto tayong mag-get up ng maaga sa buhay natin noon. Ang iba sa inyo ngayon, pero ang sabi dito, get up po tayo upang tayo ay pumunta sa trabaho, tayo ay mayroon kitain. Ako nasubukan ko na yan, gumigising ko alas 4 para makatsap ko nung alas 5. Yung service ng Miracle, libre pa masaya ko doon. So I would like to challenge every one of you to please observe mga bagay na ganito na mag-get up ng maaga upang tayo ay maka-cope up sa pangailangan ng panahon. Sabi dito, Proverbs chapter 1, verse 1 to 6. Proverbs chapter 1, tingnan natin. 1 to 6. The proverb of Solomon, the son of the King David of Israel. Si Solomon ay anak ni David. Si David ay itinalaga ng Panginoon sa Israel na maging hari at ang sabi nga nila, sabi ng Biblia, the man after God's own heart. Si David ay kinagiliwan ng ating Panginoon bilang hari at si Solomon ay naging anak niya. Ang sabi niya sa verse 2, to know wisdom and instruction, to discern the saying of understanding, to receive instruction in wise behavior. Mahalaga ito mga kapatid. Righteousness, justice, and equity. To give prudence to the knife, ang knife dito ay simple person, to the youth, knowledge and discretion. Sakop dito ang mga youth, sabi dito, to the youth, knowledge and discretion. Alam niyo mga kapatid, hindi excuse ang youth sa pag-acquire ng knowledge. At ang sabi natin, matagal natin pinag-uusapan, saan ka makakakuha ng knowledge upang ikaw ay maging marunong kundi sa Biblia? Hindi mo makukuha ang katalinuhan mula sa ibang aklat maliban sa Biblia. Tandaan natin yan. Sa dyaryo, minsan may mga quotation dyan na biblical, pero sinasuggest ko at binibigyan ko lang din ngayon na ang talino ay makukuha sa Biblia. Sabi natin. Sabi dito sa verse 5, a wise man will hear and increase in learning. Wisdom. Kailangan natin ang wisdom kung paano tayo mamuhay. Sabi nga nila, yan na yung taong yan. Yung mga apostol noong panahon ay pinagtatakhan ng mga tao. Sila ay mga mangingisda, pero mayroon silang wisdom. Namumuhay sila ng maayos, namumuhay sila ng mapayapa, sapagkat binigyan sila ng Panginoon ng wisdom. Sa Acts chapter 2, verse 42, nag-uusap-usap sila pag sila nag-Bible study, araw-araw, at ang pinag-uusapan nila ay turo ni Kristo at ang turo ng mga propeta, turo ng mga disipulos. Kaya mga kapatid, ang paglakad natin sa Panginoon, sabi dito, kinakailangan matuto tayong makinig at ang ating pinapakinggan ay isin sa buhay natin upang tayo magkaroon ng pagkatuto sa buhay.
Alam mo mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming inputs, maraming ibinibigay sa atin mga impormasyon. Ang mga impormasyon minsan ay tungo sa kapahamakan. Pag ikaw sumausaw sa impormasyon na yan, mapapahamak ka. Magpapailalim ka hanggang magumon ka na. Hanggang sa kapahamakan. Kaya ako'y naniniwala na ang isang tao mapapahamak dahil sa kanyang sariling pagpapasya. Hindi pwedeng ipagsisi sa ibang tao. Ang sabi nito sa verse 6, to understand a proverb in a figure, the word of the wise in the riddles. Ng mga riddles, mga kasabihan. May mga kasabihan tayo na ang tunog naman ay biblical, ay dapat po natin yan pag-isipan. At sabi nga natin, yung Proverbs chapter 1, verse 1 to 6, this teaches wisdom. Their purpose is to teach people wisdom and discipline. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi tayo nag-apply ng disiplina sa sarili natin, lahat ng gusto natin ay pwede natin gawin. Kahit yun ay magdadala sa atin ng kapahamakan. Sabi dito, to help them understand the insights of the wise. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them to do what is right, just, and fair. This proverb will give insight to the simple, knowledge and discernment to the young. Let the wise listen to the proverbs and become even wiser. Let those with understanding receive guidance. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y nagtatrabaho pa noon, ang yaya sa akin ng mga kaibigan ko, yaya dito, yaya doon. Pero may mga nire-reject ako sa kanila. Ang yaya nila ay hindi ko pwedeng patusin lahat. Pinipili ko lamang ang sasamahan kong yaya nila. At ako noon, nakita ko na ang pakikipagkaibigan sa mundong ito ay hindi magbibigay ng long-lasting benefits sa atin bilang mga mananampalataya. Tayo ay guided ng Word of God. Sinabi ng Biblia kanina. Sinabi ng Biblia. Kaya ang sabi dito, sa Luke chapter 14, verse 28, but don't begin until you count the cost. For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Ang iyong paninindigan ay paninindigan mo yan. You have to count the cost. Losing your friend, losing money, or ano pa man. Kinakailangan manindigan ka sa iyong tamang pangatwiran. Yan ang paninindigan mo. Sa usapin ng pagtitipid, pag-alkansya, itong pag-usap natin ay saving. Sabi dito, go to the ant, you lazy one. Ito ay parang rebuke sa bawat isa sa atin. Parang ang tunog ng salita dito ni Haring Solomon ay parang pa-rebuke. Go to the ant, you lazy one. Observe its ways and be wise. Tayong tao mag-observe sa isang langgam upang tayo maging matalino. Why? Ang pakita mo, kapatid, yung ginagawa ng mga langgam. Pakita mo, Brad. Sabi dito, go to the ant, you lazy one. Observe its ways and be wise. Which having no chief officer or ruler, prepare its food in the summer, and gather its provision
in the harvest, how long will you lie down, you lazy one? When will you arise from your sleep? Ipakita mo ba yung naghakot sila ng kuwan, ng mga dahon? Wala dyan? Baka sa pangalawa. Sa pangalawang nakasave, Ang langgam, kapag sila may tatawirin na malayong lugar, ang ginagawa ng mga langgam, nagkakapit kamay sila upang gawin ang kanilang sarili bilang tulay. Dapat po ganyan ang gawin natin, mga Kristiyano, ganyan dapat ang ugali natin. Ang sarili nila ginagawa nilang parang tawian. Para nila maitawid ang kanilang daladala. Dito nakita natin ang dinadala nila mga dahon na yan. Kinakain yata nila yan at dinadala yan, iniipon nila sa kanilang lungga upang kanilang makain pagdating ng tag-ulan, ang sabi rito. Tayo tinuturuan ng langgam na sana ganyan ang gawin natin. Tayo ay maging tulay upang ang isang tao ay magabayan. Magkaroon sila ng counsel about saving money. Importante na tayo ay matuto na mag-impok. One time, naimbitan ako na pumunta sa Word of Hope doon sa Quezon City, sa may SM North. Dumalo kami sa Word of Hope. Isa sa speaker ay ang pangalan ay Rene Resurrection. Siya po ay tauhan, empleyado ni Gokong Wei at siya ay isa sa mga officer kung sila bumibili ng eroplano ng Cebu Pacific. Kaya somehow mayroon siyang authority na magturo sa aming mga pastor about saving money. Pag-iimpok ang kanyang aklat. Ang kanyang pag-aaklat, paano makakapag-impok ng matuwid ang isang mananampalataya. Pag-iimpok na hindi mo masasagasan ang batas ng Panginoon. Pag-iimpok na biblical ang paraan. Kaya sa umagang ito, makikita natin na tayo ay ina-advisean ng Biblia na mag-impok. Saving refer to the money that a person has left over after they subtract out of their consumer spending from their disposal income over a given time period. Ano ang gagawin natin kapag tayo gusto mag-impok? Ang sabi dito, saving refers to the money that a person has left over spending from their income. Una, how to save money? Determine your conservative income. Halimbawa, ang isang tao, ikaw ay sumasahod, ikaw ay tumatanggap ng 20,000 isang buwan. Iyan ang iyong conservative income. Set your financial priorities. Ano naman ang setting your financial authorities? Kinakailangan from your conservative income, 20,000, kukuha ka ng 10% for tithes. Una, put God first. Ang sabi nga natin. Put God first. 20,000, mayroon kang 2,000 na ita-tithes. I-divide mo yan sa 4. Kung gusto mong weekly ka, magta-tithes. Pangalawa, housing. Kung wala ka naman binabayaran ng housing, halimbawa, dati kami, nagbabayad kami ng 2,600, mayroon kami noon. Ngayon, wala na. Yun ay pangalawa, amortization, housing amortization. Sa mga tao na hindi na nagbabayad sa bahay, ang 20,000 mo, bawasan ng 2,000, mayroon kang 18. Ang pangatlo,
magbayad ka ng mga pagkakautang mo. Debt and loans. Ito ay nirarundown natin para natin malaman ang step by step upang maayos natin ang ating financial management. Pag nabawas mo na yung iyong kuwan, ang sabi dito, debt and loans, mga utang mo, halimbawa 20 mil ang pera mo, naging 18 kasi nag-tights ka, wala ka namang binabayarang bahay, yung natira na 18 mil, bawasan mo ng 10% para i-save mo. Yung 18 times 2, ilan? 36. 360. I-save mo. Mahirap bang i-save ang 360? 3,000 or 3,600? Sa 18? Una, nag-tights ka. Wala ka naman binabayar ng bahay. Pangatlo, magsisave ka na. Pangatlo, step. 3,600. Save mo yan. Nakapagbayad ka ng utang mo. Halimbawa, nayaran mo ng utang mo, 2,000, di how much na yun? Bari, 16 na lang ang pera mo. Tapos ang 18 yan, bawasan mo ng 10%. Ang 16, ang 10% na 16, magkano? 1,600. Yun ang isa mo. At ang sabi dito, saka na pumasok ang iyong panggastos. Yung natitira na around 15,500 or 15,400, i-determine mo na igagastusin mo yun sa 4 na linggo. I-divide mo yun ng 4, yung 16, mayroon kang 4,000 a week na panggastos. Mahirap bang computin yan? Mahirap bang computin mga kapatid? Ang sabi nga natin dito, ang sabi natin, one pretend to be rich, yet has nothing. Another pretend to be poor, yet has great wealth. Ipakita natin na tayo ay simple lamang mamuhay. Huwag po natin ipakita na tayo mayaman, pero wala naman talaga. Sinasagot natin lahat ang mga pangailangan ng ibang tao. Halimbawa, ikaw ay uuwi sa probinsya, ipamimili mo sila ng mga gamit mo, ng mga gamit nila. Ay hindi natin yan gagawin sapagkat hindi naman natin yan sakop. Mga kapatid, matuto tayo sa financial natin sapagkat ang financial natin, ina-experience natin yan araw-araw. Kung magkano ang ginagastos natin araw-araw, yan ang ating buhay. Kaya sabi dito, mag-observe tayo ng una sa lahat, tithing. Pagkatapos mga loans mong yan, wala ka naman monthly amortization. Tapos magsisave ka na. Tapos yung nalalabi, i-divide mo ng 4 na parte. Sabi ko nga yun, 16 divided by 4 ay 4,000. Yan ang panggastos mo sa isang linggo. Sa pagkain. Dapat ang gastos mo sa isang linggo sa loob ng 4,000 yan. Huwag kang mag-over diyan sapagkat ikaw ay mababaon sa utang. Mababaon ka sa utang yan. Ang sabi nga ng ating mga financial guru, kung hindi mo obserban yan, hanggang kailan ka magtitiis. Palagi kang kinakapos. Utang dito, utang doon, utang dito, utang doon. Ang mangyayari. Sapagkat ikaw, mayroon sigurong ugali na magpasikat sa mga kapitbahay. Nagpapretend ka na ikaw ay mayaman, subalit wala naman. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga kanina, pag ito pinag-usapan, itong money, ito ay medyo critical. Ibig sabihin ng critical, importante. Importante yan. At sabi nga natin,
determine your conservative income, na determine mo na 20 mil halimbawa. Tapos, set your financial priorities. Sabi nga natin, una sa lahat, putting God first, tithing. Kung mayroon kang 20 mil, 2,000 ang itatest mo. I-divide mo yan ng 4 na bisis, yung 2,000 yan. Mayroon kang itatest na 500 kada linggo. Para hindi ka bigla. Mayroon kang itatithes na 500 kada linggo. Pero sabi nga nila, kapag ka sinubok natin ang Panginoon, sabi sa Malakay chapter 10, bibigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Si Pastor Waters noon may turo sa amin yan tungkol sa emptying the cup of blessing. Once na ang cup ay punong-puno na at hindi mo binabawasan, pag nakita ng Panginoon yan na hindi mo binabawasan, hindi yan lalagyan ng Panginoon. Pero ang cup na yan, kapag ka binabawasan mo ng binabawasan, pupunuan niya ng pupunuan ng Panginoon. Yang Malakay chapter 10, maliwanag sinabi doon, na iingatan niya ang ating mga hanap buhay, iingatan niya ang ating anumang source of income natin. Why? Sapagkat tayo ay sumusunod sa Diyos. Sabi nga natin. Mayroon tayo kasabihan, pag maikli ang kumot, matuto po tayong mamaluktot. Hindi lahat ng panahon, ginagawa mo yan. Pwedeng gawin mo yan isang bisis, 2 bisis, and then after that, makikita mo na ang Panginoon patuloy na nagsusupport sa iyo. Patuloy na nagbibigay sa iyo ng pagpapala. Hindi mo naman malaya yan, hindi ka kinakapos sa iyong pangangailangan. Kaya mga kapatid, talking about saving ay, kung isipin natin, ay madali. Halimbawa, ako dito, nag-MC. Tayo po ay panahon na ng pagbibigay. Pero hindi naman ako nagbibigay. Anong ibig sabihin yan? Hindi tayo nag-apply ng salita ng Panginoon. Kaya ito mga kapatid, paghamon sa bawat isa, na kung tayo gustong pagpalain ng Panginoon, ang pagbibigay ang pinakasusi ng blessing ng Panginoon. Di ba, ang unang pinag-uusapan natin, blessing, putting God first. Kaya sabi dito, one pretend to be rich, yet has nothing. Another pretend to be poor, yet has great wealth. Proverbs chapter 13, verse 7. Yan ang sabi doon. Kaya mga kapatid, sabi dito, planuhin natin ang husto. Halimbawa, ikaw ay kumikita ng 15,000 isang buwan, ang 10% ng 15,000, 1.5. Ang 10%. I-divide mo na yan sa 4 at magkakaroon ka ng weekly tithes. Pagkatapos, magbabayad ka ng bahay mo, kung mayroon kang bayad sa bahay mo, kung ikaw ay nangungupahan, ibabawas mo na doon sa 15,000 na yon. O 1.5 na bawas sa 15,000, 1.5. Mayroon kang 13.5. Tapos, sa 13.5 na yon, doon man babawasin yung mga pinagkahiraman mo, pinagkautangan mo na. Ganon ang computation dyan, mga kapatid. Kaya, magkakaroon ka pa rin ng hindi ka naman kakapusin dyan. Sabi nga natin, kung may 20,000 ka, may matitira sa iyong 16,000. Mas malaki pa rin sa atin. Alam naman natin ng mga magulang tayo, mga magulang. Nung tayo nagpapaaral, mas malaki ang ginagastos natin sa ating mga anak kaysa sa church. Pagbibigay natin sa church. Nung tayo noon nagbibigay ng panggastos sa ating mga anak, mas malaki pa ang ginugugol nating pera sa kanila kaysa ating ibinibigay sa church. At ang ibinibigay natin sa church, minsan, mga tira-tira na lang. Alam niyo mga kapatid, kung ang pag-uusapan, putting God first, mula doon sa conservative income natin, doon tayo magkukompute ng 10%, isang itatithes natin.
Kaya ito'y paghamon. Sabi nga natin, challenge to save money. Sabi nga natin. Sabi dito sa Proverbs chapter 21 verse 5, the plan of the diligent leads surely to abundance. But everyone who is hasty come only to poverty. Kung tayo nagmamadali upang tayo ay mag-ipon, hindi tayo nag-observe ng ating pagbibigay. Ang sabi dito, mauwi sa kahirapan. Ang sabi nga natin, kapag tayo ba ay nag-observe ng ant katulad ng ipinakita natin diyan kanina, tayo ba ay natututo na mag-conserve ng ating resources para sa hinaharap na pangangailangan? Dapat po tayo matuto. Kapag hindi po tayo nag-tithes, kapag hindi po tayo nagbigay sa Panginoon, kinukuha niya sa ibang paraan. Minsan, ang pera natin nauubos lang sa ibang paraan, sa ibang pinupuntahan. Why? Kinukuripot natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang Life Point, ang kanilang upa sa kanilang worship hall, may get 100,000. Tayo wala rito, walang binabayaran. Ang aircon lang binabayaran natin. Minsan 1,600, minsan 800. Pero hindi tayo nangungupahan. Mga kapatid, yan ay isang paghamon sa bawat isa sa atin. Sabi nga natin, bakit kaya ginamit ng Panginoon ang langgam bilang ehemplo ng pag-impok ng pera? Why? Simple lamang. Sila nagtatrabaho habang may araw. Tayo bilang mga Kristiyano, tayo nag-iisip upang papaano natin computein natin ang ating mga resources at yun ang trabaho natin. Sabi ko nga sa aming pamilya, mula ngayon, mag-impok na rin tayo. Mag-impok na rin tayo. Harapin natin ang paghamon ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, prove to me if I will not open the window of heaven and pour out my resources for you. Testingin natin ang Panginoon. Ang iba sa inyo dito, nagbibigay. Pero yung iba hindi nagbibigay. Ito ay pagsubok sa bawat isa sa atin. Ito ay isang paghamon sa bawat isa sa atin. Pag-aralan natin ang about money. Ang una nga, sabi natin, tithing. Pangalawa, mga housing, kung mayroon kang housing. Pangatlo, pagbabayad sa mga utang mo. Pang-apat, mag-save ka. Bawasin mo yung 10% doon sa natitira, i-save mo, at yung natira noon, siyang panggastos ninyo buwan-buwan. Sabi nga natin, sa computation ko, halimbawa 20, mayroon kang panggastos linggo-linggo, 4,000. Binawas mo na yung saving mo doon. At mga kapatid, kailangan po natin yan. Ang saving na yan. Noong panahon na nakalipas ng mga taon, nagkaroon po sa amin ng trahedya. Yung aming anak na si Lidl nga ay nadisgrasya. Kung wala kaming pera noong panahon na yun, ay tunay na kung kangi-kangino ako lalapit noong panahon na yun. Mabuti noong panahon na yun, ka-retire ko lang. Alam niyo kung ilang araw si Lidl sa PGH? 15 days. Ang ginastos namin doon, siguro kung titingnan natin,
Mahigit 100 or less pa naman 100. Sabi ko nga, ikaw kung tumawag sa akin si Pastor Greg noong panahon na yon, can I help? Sabi ko, Pastor, salamat po. Sabi nga nung aking anak, sana sinabi mo na kailangan mo ang tulong. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ko tinanggap yung kanyang tulong. Pero mga kapatid, kailangan talaga mag-ipon. Kasi once na mayroon tayong pangangailangan, sabi nga nila, kung mayroon kang isinuksok, mayroon kang mahuhugot. Pangalawang kasabihan niya. Kung makipot ang kumot, matuto kang mamaluktot. Kaya yan po ang pagsisave natin. Sabi ko dito sa aking breakout question, why are ants a good example when it comes to saving? Bakit ginamit ng Panginoon yung langgam, yung hantik, na gamitin ihemplo para sa ating pag-iimpok? Masyado yatang mababa naman yun. Alam nyo, matagal nang ginagamit natin ang ants bilang ihemplo dito sa church. Alam mo mga kapatid, kailangan po natin gawin ang biblical principle ng ating Panginoon. Para po, tayo ay magkaroon ng wisdom. Ang tanong dito ng Panginoon, ang wisdom na yan ay gagamitin nyo upang kayo'y mamuhay ng maayos. Sabi nga natin. Pangalawang katanungan sa breakout question, how does saving money make you a good manager of your wealth? Bakit kaya nagiging marunong ka? Once na ikaw ay nag-save ng pera, nagiging marunong ka. Na magiging marunong kang manager of your resources. Kaya ang pagbibitaw ng pera, kaliwat kanan, sabi nga namin, yung mga unwanted spending na nagdulol sa atin ng overspending money, ay dapat po nating iwasan. Sapagkat po, kailangan natin mag-save ng money for the future. Alam niyo, ganyan ang ginawa ni Joseph sa Egypt noong panahon. Si Joseph, walang kamalay-malay si Joseph. Ang kanya mga kapatid, ang siyang nagkanulo sa kanya, ibininto pa siya sa merchant, sa mga Palestino na merchant. At dinala sa Egypt. Pero si Joseph, alam ni Joseph, na ang Panginoon ay nasa kanya. Gumagawa siya ng matino, gumagawa siya ng maayos. Ang sabi ni Joseph, atasan natin ang mga Egyptian na mag-ipon ng palay o ng trigo. At ang bawat bayan magkaroon ng kanya-kanyang budiga na imbakan ng kanilang mga palay. Upang sa oras ng 7 taon ng krisis na yan, sa interpretation ni Joseph, doon sa interpretation na panaginip ni Paraon, mayroon po tayong palay. Mayroon po tayong makakain. Ganon nga ang ginawa ni Joseph. Sabi ni Joseph, ang kailangan lang, mahal na Paraon, ay mag-appoint tayo ng isang tao na marunong mag-manage. Sabi ng Paraon, maghanap pa tayo, ikaw na nga. Ikaw na mag-manage yan. Mula ngayon, sinabi ni Paraon, mula ngayon, ikaw ay pangalawa sa lupain ng Ehipto. You are my second person in Egypt. Kaya nung panahon na yon, ay si Joseph naging kanang kamay ni Paraon. At si Joseph nagpaipon, nag-utos sa mga tao, sa mga bawat bayan na mag-impok ng kanilang trigo para abangan ang 7 taong taggutom. At sa 7 taggutom na yon, 7 taong taggutom, nagkinabang, ultimo ang kanyang mga kapatid nung humingi ng trigo doon sa Egypt. Alam mo mga kapatid, kailangan po tayo mag-ipon. Ang sabi ng Biblia,
Saving money is a must. Sapagkat pag mayroon tayong mga pangailangan, sabi nga nila, kung mayroon kang isinuksok, mayroon kang mahuhugot. Kaya sabi dito, sa pangatlong katanungan, share your story about money. Ang sabi natin dito, kung mayroon kang kasaysayan about money, pwede mong i-share yan sa inyong cell group. Ikaw ba yung tao na para ikaw ay hangaan ng mga kasama mo? Gastos ka ng gastos para sila ay maapilis mo? Mga kapatid, ito na ang panahon na ikaw ay mag-isip-isip. Hindi usapang tao ito eh. Usapang Panginoon. Na dapat po tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng sistema when it comes to money. Sa saving money. Na dapat po natin unahin ang Panginoon, your tithes. Halimbawa, ikaw ay, ang kita mo 10,000, ang iyong tithes ay 1,000. I-divide mo sa 4 yan, yan ang ilalagay mo. Linggo-linggo. 2,500. Tama. Linggo-linggo, 2,500. Yan ang sistema. Hindi yan sistema ng tao, kundi sistema ng Panginoon yan. Yung tithes. Ibig sabihin, mayroon po tayong sinusunod na sistema upang ang ating iglesia makapunta sa panibagong antas ng pag-unlad. Sabi nga natin. At mga kapatid, iyan ay paghamon sa bawat isa atin, determine your conservative income. Conservative income. Kung magkano ang conservative income mo, yung tinatanggap mo. Halimbawa, Pastor, ako naman ay 6,000 lang ang tinatanggap. Ang 6,000, magkakano ang tithes mo dyan sa 6,000 yan? 600. I-divide mo yung 600 na tithes. Sa isang linggo, mayroon kang 1,500 ihuhulog. Ay, mayroon kang 150 na ihuhulog sa tithes. Linggo-linggo. Yung 150 times 4, 600 yun yun. So mga kapatid, from now on, hindi lamang po tayo sinasabi natin na ito ay panahon na ng pagtatites. Magigib na tayo. Pero tayo hindi naman nagbibigay. Alam niyo mga kapatid, kung tayo ay mayroon ginagastos, mas lalo nating minamahal ang isang bagay. Nung si Bob ay lumalaki pa lang, nung wala pang 1 taon si Bob, sinasayaw-sayaw ko yan. Inaabot ako ng 2:00 ng madaling araw. At yun ang puhunan ko kay Bob. Kaya nung lumaki si Bob, pag yun ay tinatanaw ko pabalik, ang dami ko ikako ditong puhunan kay Bob. Ang sabi nga sa akin ni Liwilin sa Singapore, nung si Liwilin doon sa Malaysia, ano nangyari sa iyo, Pastor? Wala naman nangyari sa akin. Kaya lang yung litrato ko nung ikasal sila Joy, doon sa Versailles yata yun, nakita ni Liwilin. Ang payat ko raw. Ibig sabihin mga kapatid, kung mayroon kang puhunan sa isang bagay, mas lalo mong minamahal. Kung mayroon kang ginugugol sa isang bagay, halimbawa ikaw ay may bike, binili mo siya ng 3,000, iniingat-ingatan mo yan. Sapagkat yan ay binili mo. The same is true with the church. Kung ikaw ay nabibilang sa isang iglesia, ang iglesyang yan ay masasabi nating hindi naman mayaman, hindi naman mahirap. Pero ikaw ay involved sa lahat ng aspeto. Mas lalo mong mamahalin ang iglesia. Alam mo itong iglesyang ito, mahal na mahal natin to.
Dito natin naranasan ang magpala. Dito natin naranasan maghakot ng buhangin. Dito natin naranasan ang hirap sa lahat ng bagay. Nung matumba yung poste dito, kamuntik pa akong matamaan diyan eh. Yan o. Ando doon ako, banda. Kamuntik pa akong tamaan ng poste nung matumba eh. Ako talaga o. Ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ibigay natin ang sarili natin sa Panginoon. Ang ibinibigay ni Kuya ay hindi ibinibigay ni Ate. Kundi ito'y individual na aspeto ng buhay Kristiyano, na kung ano ang individual na responsibility natin para sa Panginoon, na hindi natin ginagampanan, gampanan natin. At mas lalo mapapamahal sa iyo ang bagay na yan. At sabi nga natin, kung mapapamahal sa iyo ang isang bagay na yan, ay mas lalo mong bibigyan ng kahalagahan. Ang isang bagay. Sabi nga dito, wisdom will add years to your life. Ang katalinuhan ay magdadagdag ng taon sa iyong buhay. Magkakaroon ka ng pag-ingat sa iyong sarili, magkakaroon ka ng proper budgeting, proper management about your life and about your resources. Hahaba ang buhay mo. Iyan ang pagpaplano natin. Yan ang pagsisave natin ng pera. Madaling computein, bawasin mo muna ang iyong tithes. Kung ikaw ay nagbabayad ng bahay, bawasin mo muna. And then pangatlo, babayaran mo muna yung mga utang mo, mga loans mo. And then pang-apat, doon mo na kunin ang 10% for your saving. At yung matitira noon, ang siyang panggastos mo sa isang buwan. Let us pray. Lord God, marami pong salamat sa umagang ito. Totoo, Panginoon, na kailangan namin ang wisdom. Kailangan namin ang katalinuhan na nagmumula sa iyo. Kapag kami sa namin, Panginoon, hindi namin ina-acknowledge at hindi namin tinatanggap ang iyong advice sa amin sapagkat medyo may katigasan ang aming damdamin. Pero Panginoon, nakita po namin sa umagang ito na kasama ang aming pera when it comes to management. Managing our money is highly important. Sapagkat Kuya po, Panginoon, namin sa isang area ng aming buhay na kung saan kami ay makapagbigay ng patutuo sa aming mga kapwa. Kung kami ay nagbabawas sa aming blessing, ng blessing upang i-bless namin ang iyong iglesia, in turn, you will bless us. Yan ang pangako mo kay Abraham, ang Abrahamic covenant, Panginoon ng Diyos, na yung sinabi na kung i-bless nyo ang aking gawain, pagpapalain ko rin kayo. Panginoon, turuan mo kami na maging mapakumbaba sa pagbibigay. Turuan mo kami na maging pakumbaba sa anumang bagay. Ito, Panginoon, ay mula sa iyong banal na kasulatan. Ginamit mo ang langgam bilang aming maging ehemplo ng kasipagan upang sila'y maghakot, upang kami mag-isip kung paano kami mamumuhay sa mundong ito na may kaayusan. Na bilang mananampalataya, hindi po kami itinuturo ng mga hindi mananampalataya. Na sa aming mga attitude, kami po, Panginoon, pasaway. Kami po, mga Panginoon, ay hindi sumusunod sa iyong banal na salita. Kundi, Panginoon namin Diyos, mabanggit nila na kami ay masunurin sa iyo, sa
pamamagitan ng aming mga attitude, ganun din sa pamamagitan ng aming obligasyon, personal, sa iyong iglesia. Kung ano ang maitutulong namin sa iglesia, ay gawin namin. Halimbawa, Panginoon namin Diyos, matagal na po kaming hindi tumutulong. Panginoon, ang panahon ito, Panginoon, ay panahon na kung paano namin tanggapin ang iyong paghamon, turuan mo kami, sa pamamagitan ng iyong turo about money, matututo kami, Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. At ang aming mga pagkatuto ay pagpalain mo na aming ma-apply sa aming pangaraw ng buhay. Maraming salamat sa pangalan ng Kristo. Hello po. Hello. Hello. Ayun. Hello po. Good morning po ulit sa ating lahat. Kamusta po? Kamusta naman po ang morning ng lahat? Kamusta po kayo? Maganda po ba ang gising? Malamig, malamig. Maganda ang gising. Ang sarap matulog, no? Pero buti po, we are glad na kasama po namin kayo ngayon dito sa on-site and yung mga kasama naman din po namin online. Hello po, welcome po, good morning. So, ayun po, proceed naman po tayo para po sa ating tithes and offering. So, remind ko lang po kayo no, sa naging takeaway din natin last time, sabi doon, tithing is God's challenge. He wants to test your faith and He wants you to test your faith. So, let's all take the challenge po and let's all grow faithfully with the Lord. So, para po sa mga kasama natin on-site, kayo po ay merong mga tithe envelope na nandyan sa inyong mga upuan at kung wala pa po, taas nyo lang po yung kamay para po maabutan po kayo. And para naman din po sa ating kasama online na gusto makapagbigay ng kanilang tithes and offering, meron po tayo sa comment section na nakapin para sa ating BDO and GCash account. So, ayun po. Okay, so, samahan niyo po akong ipag-pray yung ating tithes and offering. Yes. Yes, Lord God, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord, for this day para sa another opportunity para po makinig sa message mo. Lord, itinataas po namin itong tithes and offering po na ito para po magamit ninyo sa inyong ministry, Lord God. Lord, i-guide niyo din po ang aming mga puso na manatiling tapat, Panginoon, na naglilingkod at nagbibigay sa iyo. Muli, Lord, ginagawa po namin ito dahil mahal ka po namin. At maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala at blessings na ipinibigay mo sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, ito pong aming samadalangin sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay. So, next po, proceed tayo sa ating mga announcement. Ang una po sa ating announcement ay ang ating prayer meeting. So, ang single prayer po ay super powerful na. So, what more pa yung magagawa na madami tayo at sama-sama tayong nag-pray. Kaya po, we are encouraging everyone na makapag-send or makapag-share ng inyong prayer request. Kung kayo po ay kasama namin online, pwede po ninyo i-send dito po sa aming FB
Ayan,